puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sa sanay hahamuin. Alleluia, alleluia, gloria Patri. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos nawain. Angeles sa kalaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga
Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Atin na pong pasisimulan ang ating walang hanggan, walang katapusang pag-aawitan na pumupuri, sumasambat, lumuluwalhati sa ating nag-iisa at buhay na Diyos na wala pong iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Una po nating awitin ang bilang 42 sa atin pong mga imnaryo. Pasalamat ang siyang hinahanap, ihandog ng lahat, ito lang ang tanging maibabayad sa Kanya. Paglingap, pasalamat, lilimutin, hinango ka sa dilim, anumang biyayang tamuhin, ang Diyos ay pupurihin sa iglesia nang ikaw ay tawagin. Naligtas ka sa dilim, buhay sa mundo ay lipos ng dilim. O Ama'y kukupin, pasalamat, wag lilimutin, hinango ka sa dilim, anumang biyayang tamuhin, ang Diyos ay pupurihin, walang gaganti sa Diyos Ama, liban sa awitan, pasalamatan, natin papurihan hanggang sa libingan. Pasalamat, wag lilimutin, hinango ka sa dilim, anumang biyayang tamuhin, ang Diyos ay pupurihin. Patuloy nating pasalamatan, papurihan, sambahin at luwalhatiin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. 78 ang atin pong susunod na aawitin. Panginoon namin sumasalangit, ang bayan mo ngayon nagkatipon, nagpupuri, nagpapasalamat sa buhay na aming naranasan. Nagpupuri,
nagpapasalamat sa Diyos na nagliligtas. Pinupuri ka ng buong galak, dakila ka, amang liyag, ang handog ko naway pagpalain, haing buhay sa iyong paningin. Kalakip ang pusong nananalangin sa iglesia ay panatilihin. Nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos na nagliligtas. Pinupuri ka ng buong galak, dakila ka, amang liyag. O aming Diyos, kami muling samahan sa nalalabing araw ng buhay, upang kami lagi mong namamasdan, sumasamba sa iyong pangalan. Nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos na nagliligtas. Pinupuri ka ng buong galak, dakila ka, amang liyag. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Huling awit, mga kapatid, 87, unang estropa at koro po lamang, at pagkatapos po magtitiklop tayo ng ating mga tuhod. Doon sa krus, dugoy na buhos, sala natin kaniyang tinubos, sa malaking pag-ibig ng Diyos. Sugo si Jesus, luwalhati sa kanya, luwalhati sa kanya, dugo ni Jesus ang nag-adya, luwalhati sa kanya.
Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha ka pong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amang banal, ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos. Pinagtapatan ka po at pinaglingkuran hanggang kanilang kamatayan. Ikaw po ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Naawa ka rin po na habag ka. Tinawag mo ang aming mga minamahal na ama at ang aming ina. Inilagay mo po sila sa iyong banal na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pinagtapatan ka rin po nila ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong buhay, hanggang kanilang mga kamatayan. Panginoon po naming Hesu Kristo, sa banal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masisilayan mo po muli kami. Una na nga po sa iyong dampang maralita at dukhang bahay dalanginan sa Los Angeles, California, itinitiklo po namin ang aming mga tuhod, gayon din po sa bawat tahanan ng mga kaibigan po namin na araw-araw tinatawag mo at pinararami mo sa bilang, na nakikipag-aral at nakikinig din naman ng iyong banal na ebanghelyo, at sa lahat po ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Panginoon po naming Jesus, damahin mo po sa aming mga puso ang amin-amin pong mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Amang banal, maraming salamat sa iyo na kami po ay nilipos mo ng buhay, ng kapayapaan, ng kagalingan, kalakasan. Salamat, Amang banal. Lalo mo po kaming tinuruan, pinalakas, dinagdagan, inaralan, sa pananampalatayang minsan lang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Amen. Ama naming Diyos, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang napakamalinis mo pong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Amen. Ama naming Diyos, kung kami po nasisilayan mo pa rin, kinasumpungan, kinakikitaan mo pa rin kami ng maraming mga gawa na hindi naaayon sa iyong mga banal na kalooban, at nalalaman namin hanggang ngayon, wala pong sino man sa amin na nakakaabot pa sa iyong banal na kaluwalhatian. Mga abang tao lamang kami, Amang banal, anuman sana ang mga kapintasan, anumang kaliguan at masasamang puso at mga isipan, ang hanggang ngayon nakikita mo pa sa buhay ng bawat isa sa amin, alang-alang po sa iyong makapangyarihang pangalan na Kristo Jesus, at sa iyong banal na espiritual na katawan, na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na aming mga kinaroroonan. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga nagawang mga kasalanan. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga patuloy na pagpapasalamat, hindi lamang para sa amin, kung hindi maging sa pagpapasalamat ng isa't isa sa amin,
na hindi mo po pinabayaan maging ang amin-aming mga kabiyak ng puso, ang amin-aming mga anak, ang amin-aming mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, at ang maraming mga bilang ng kalalakihan at kababaihan na aming mga kaibigan na ang kani-kanilang pangalay hindi na po masambitla ng iyong hamak na lingkod. Ipinakikiusap namin, Panginoon, sama-sama sa iyong banal na iglesia, kung paanong pinagpala mo kami sa malayong dakong ito ng Los Angeles, California, gayon din po ang ipagpapala mo rin sa kanilang lahat, sa kani-kanilang sariling mga sangbahayan. Ama naming Diyos, sumasampalataya kaming patuloy mo po kaming papatnubayan at iingatan, at maging ang amin-amin pong mga tahanan, tirahan, mga sasakyan, halamanan at mga hayupan, ang mga mumunting mga ari-arian namin, papalain mo rin po't ilalayo sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha at sa mga daluyong, sa kamay po ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, at sa napakaraming mga tao na naglipana na may masasamang puso at kalooban sa ibabaw nitong madilim at mandarayang sanglibutan. Ama naming Diyos, umaasa po kami. Kami po ay nananabik na muling makarinig, nauuhaw kami na muling makainom ng tubig, ng pagkain ng aming mga kaluluwa. Ang iyong mga salita na lipos ng espiritu at lipos ng buhay. Pagpalain mo lamang sana, Amang Banal, ang dalawang lalaking kakasangkapanin mo sa aming kalagitnaan. Ikaw po sana ang tumayo sa kanila. Linisin mo po ang kanilang mga puso. Banalin mo po ang kanilang kalooban. Dagdagan mo po ang kanilang mga pananampalataya. At kung dumating sa amin ang kanilang mga tinig, langkapan mo po, nakikiusap kami sa iyo ng bisa, ng kapangyarihan ng iyong banal na espiritu ng kaalaman. At kami pong lahat ay lalong magtumibay, lalo kaming mabihisan ng sandata ng aming pananampalataya sa muling pakikisalamuha namin sa paglakad namin ng aming mga hiram na buhay. Amang Banal, habang kami nakikinig, hipuin mo nawa ang bawat isa sa amin. Pagalingin mo po ang aming mga karamdaman. Bigyan mo sanang kalutasan ang lahat ng aming mga suliranin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, at higit na nga po ang marami ng sa amin tumatanda at nanghihina. Pangunahin ang iyong hamak na alipin, ang aking kabiyak si kapatid na Rosita. Gayon din po si kapatid na Prospero at si kapatid na Glenda. Gayon din si kapatid na Mercedita Hene, si kapatid na Expectación Valencia at si kapatid na Mirna Mortel. Dumadalangin kami sa iyo't sumasamo na kami po ay hindi mo pababayaan. Kami po ay muli mong paiinumin at pakakainin sa umagang ito ng iyong mga banal na salita na lipos ng espiritu at lipos ng buhay. Sinasampalatayanan po namin, dinirinig mo sa iyong kaharian sa langit. Iyo pong ibabasbas at ibebendisyon sa pangalan mong Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Diyos, ang inyo pong abang lingkod ay muling bumabati po sa inyong lahat ng isang banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Sa aklat po ng Genesis, ay atin pong mababasa sa Kapitulo 25 at ang versikulo ay 8, ang ganito pong mga talata. Sa wikang English po ay ganito ang nasa saad. Then Abraham gave up the ghost and died in a good old age, an old man and full of years, and was gathered to his people. At nalagot ang hininga ni Abraham at namatay sa mabuting katandaan, matanda at puspos ng mga taon, at nalakip sa kaniyang bayan. Dito po ay inilalarawan ng ating dakilang Diyos kung paanong
nalagot ang hininga ni Abraham at namatay sa mabuting katandaan. Papaano po ba ito lubusan nagiging mahalaga sa atin pong mga magkakapatid? Ano po ba ang tuwirang kahalagahan ng nasasaad sa talata pong ito? Pakinggan po natin sa pagpapatuloy kung ano ang ikinabuhay dito pong dakilang tao ng Diyos na si Abraham. Sa pagpapatuloy po sa aklat ng Henesis sa 25:7, pakinggan po natin pa ang ating mababasa. Sama-sama po tayong mag-aral sa kanyang mga banal na salita. At ito ang mga araw ng mga taon na ikinabuhay ni Abraham. 175 taon. Mga minamahal po naming mga kaibigan at sa inyo rin, mga minamahal nating mga kapatid. Kung ating iisipin, 175 taon. Tunay, batbat at tuwirang napakahabang buhay ang ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham. Dapat pakatandaan po ninyo. Pagkatapos po noong bahang gumunaw, ay pinaiksi na po ng Diyos ang haba o ang lawig ng buhay ng mga tao sa lupa. Dadapat sa kabila po noon, bago po noon, tuwiran pong si Abraham pinagkalooban pa rin po ng 175 taon. Tunay po ba ito? At bakit po? Henesis 6:3. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao, magpakailanman, sapagkat siya may laman, gayon may magiging 120 taon ang kaniyang mga araw. Ang ginawa po ng Diyos, pagkatapos ng baha na gumunaw ng sanlibutan noon, kung inyo pong natatandaan, sa pamagitan ni Noe, iniligtas lamang ang kanyang buong sambahayan. Nagtakda na po ang dakilang Diyos ng ikabubuhay ng tao ay hindi nalalagpas sa 120 taon. Ngunit sa kabila po ng 120 taon na taning na ipinagkaloob ng Diyos, ay bakit po pinaabot ng Diyos ang buhay ni Abraham hanggang sa 175 taong gulang? Dito po mapapansin natin, pakatandaan po natin, una po si Noe, bago po si Abraham. Pakatandaan po natin, kung itinaning ng Diyos ng 120 taon, mag-iisip tayo, bakit? Anong naging kadahilanan? At pinagkalooban pa ng dagdag na buhay ng 55 taon. Ito pong dakilang tao ng Diyos na si Abraham. Bakit po? Sagot, Biblia pa rin po. At ganito po ang nasasaad sa pagpapatuloy natin ng pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. Sa aklat po ng Ebreo, sa Kapitulo 11 at ang versikulo ay 8, ganito po ang tandisang ating mababasa. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana. At siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Ano po ang ating nabasa? Mga minamahal po naming mga kaibigan, ang wikapo't napakalinaw ng sabihan ng Diyos, ito pong si Abraham, nang siya po ay sabihin, ikaw ay maglakbay, pumunta ka doon sa bayan
na kailanman ay hindi pa nakikita o nakikilala o nalalaman man lamang ni Abraham. Walang alinlangan po, walang pasubali, tandi siyang sinunod agad. Ano po ang sabi sa huling talata? Siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Sumunod. Ano ang mahalagang bagay na nararapat nating mapansin sa talata pong ito? Dito po, tandisan, walang kabog-abog o wala man lamang pag-aalinlangan, sumunod si Abraham sa utos ng ating dakilang lumikha. Amen. Ano po baga ang tiyak na sanhi at lubusan ng pagkakaloob sa Kanya ng 175 taon ng ating dakilang Diyos? What was the basic reason why God has so loved Abraham and extended His life? Hebreo rin po, sa Kapitulo 11 at ang versikulo 6, pakinggan po natin sa pagpapatuloy. At kung walang pananampalataya, eto po, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat, ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihana. Ano po ang kahalagahan? Ano po ang diretsahang hinanap ng Diyos at nakita ng Diyos kay Abraham? Pananampalataya. Ano po ba yung pananampalataya? Yan po, yung ating napag-aralan na dito rin po sa aklat ng Hebreo sa 11:1 na doon po ay napakaliwanag na sinasabing lubusang pagkakatiwala at lubusang inaasahan niyang tatanggapin kahit kailanman ay hindi niya nakikita o nararanasan man lamang. Walang tanong-tanong, walang alinlangan. Kaya nga po, naging kalugod-lugod po itong si Abraham. At sa loob nga po ng 175 taon na ikinabuhay ni Abraham, ang atin pong maitatanong naman, ano-ano po baga ang tinitiyak ng Biblia na ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham na kaniyang tapat na lingkod? Dito po mapapansin ninyo na ang Diyos ang tuwirang hindi nakakalimot. Kanino? Sa Kanyang lubusang sumasampalataya sa Kanya at sa mga sumasampalataya sa Kanyang nakita niya ang lubusang katapatan, ang lubusang pagkakatiwala sa pagkakilala sa Kanya bilang isang Diyos. Ano po ang ating tanong? Ano ang tuwirang mga pagpapala at biyaya na ipinagkaloob bilang ganti ng Diyos kay Abraham? Biblia pa rin po, Genesis 25:11 sa unang bahagi po, at ganito ang ating mababasa. At nangyari, pagkamatay ni Abraham, na pinagpala ng Diyos si Isaac na kaniyang anak. At sa 25:5, at ibinigay ni Abraham ang lahat ng kanyang tinatangkilik kay Isaac. Ano po ang ating nabasa? Lahat ng tinatangkilik ni Abraham. Sapagkat siya nga po ay matanda na rin naman. Kung inyong matatandaan, 100 taon na rin po nang magkaanak. Ito pong si Abraham. At si Isaac po ang lehitimong tunay na anak ni Abraham kay Sarai na kanyang asawa. At yung po namang binanggit sa Biblia na si Ismael, ito rin po ay ating napag-aralan na ito pong Ismael na ito po yung pinasiping ni Sarai na anak sa alipin kay Abraham. Ito po yung tinatawag na pangalang Israel. Anak ni Hagar. Kaya nga po, ayon
sa banal na kasulatan, meron po tayong mababasa na meron pa pong ibang mga babae si Abraham, o sa ating lengguwahe sa pangkasalukuyan, si Abraham po ay meron ding kinandiling, kung tawagin natin ay harem. Marami rin pong mga naanakan. Marami rin pong naging mga babae. Ito pong si Abraham. Sa aklat po ng Genesis din sa 25:6. Pakinggan ninyo kung paano ang kasaysayan sa buhay ni Abraham. Dadapat ang mga anak ng mga naging mga babae ni Abraham ay pinagbibigyan ni Abraham ng mga kaloob. At samantalang nabubuhay pa siya, ay inilayo niya kay Isaac na kanyang anak sa dakong silanganan, sa lupaing silanganan. Dito po maliwanag, pinagkalooban din ni Abraham ng kanya-kanyang bahagi, ang kanya-kanyang mga kayamanan, ang kanyang mga naging anak sa ibang mga babae. At ngayon po, sapagkat sa banal na kasulatan ay sinasabing inilayo po niya kay Isaac itong mga anak niyang ito sa ibang mga babae. Ito po ngayon ang tuwirang masasabi natin, ito po ang nabuong mga bansang nakapalibot sa Israel, sa bansang Israel. Yan na nga po ang Jordan, Saudi Arabia, yung nagkakagulo ngayong Syria, hanggang Turkey. mga Turkey, kung ano-ano pa po. Tandaan po natin, Anak lahat ni Abraham. nung magkaanak po, nung magkaroon ng harem, ito pong si Abraham, wala pong bawal ng Diyos sapagkat ang utos nga po ng Diyos, magpalanakin at kalatan ang buong sanlibutan. Hindi po masama sa mata ng Diyos ang magkaroon ng maraming mga asa-asawa po noon. Kaya nga po sa talatang ito, ay tunay na tinupad po ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham na pararamihin ang kanyang binhi na sindami ng bituin sa langit. At ito nga po ang nakalugod sa Diyos sapagkat kanyang sinampalatayanan at kailanman, tandaan po ninyo, na ang ikinabuhay ni Abraham, kailanman, sa bawat utos, aral at salita ng Diyos, hindi po nag-alinlangan si Abraham. And that is the very basic of faith. Yan po ang pinakadakilang pananampalataya na nararapat makita sa isang tao, sa isang lumalapit, sa isang napailalim sa Diyos. Huwag mong kukwestiyonin ang kanyang mga palatuntunan ng kanyang mga utos. Ano ang isang halimbawa? Huwag kang gagawa ng anumang bagay na iyong sasambahin, luluhuran, hahalikan, dadasalan, bubulungan. Anong ginagawa ngayon ng maraming mga tao? Meron silang kanya-kanyang Diyos. Buong sanlibutan. Kaya nga po, ang galit ng Diyos, patuloy na kanyang ipinakikilala at patuloy niyang ipinakikita. At tulad nga ng nasa saan sa banal na kasulatan, Genesis 15:5, babasahin ko po lamang ang pagpapatoo sa nangyari sa buhay ni Abraham. Dito po ay ang ating mababasa ay ganito. At siya inilabas at sinabi, inilabas po siya ng Diyos kay Abraham noon. At tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ng mga bituin. Kung mabibilang mo, at sa kanya'y sinabi, magiging ganyan ang iyong binhi. Tandaan po ninyo yung salitang, magiging ganyan ang iyong binhi. Marami. Napakarami. And let me say something with regards to this word, binhi. Tatandaan ninyo, ang isang lingkod ng Diyos kapag ikaw ay iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus,
kapag ikaw ay nabautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Ano po ang nasa sa aklat ng Galacia? 3:29. Kung ikaw ngay nabautismohan, 3:29 ng Galacia, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ikaw nga ay binhi ni Abraham. Kaya po ang mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, tandisan at hayagang sinasabi po namin, kami po ay binhi ni Abraham. Bakit? Lubusan po kaming sumampalataya. Hindi kami nagalinlangan. At hanggang ngayon, ang aming Diyos na sinasamba ay yung Espiritu na kanyang hinahanap at yung kanyang mga katotohanan. Itong patuloy na aming nilalakaran. Kaya nga po sa 15:6, ano po ang sabi? At sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katuwiran sa Kanya. Amen. Ganyan ang tuwirang nadadama ng lahat ng mga kapatiran sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano po ba naman ang kahalagahan ng mga banal na aral o mensahe sa atin ng Diyos sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa mga huling araw na ito? Bakit po natin tandisang binibigyan ng kahalagahan ng naging buhay po ni Abraham? Ano po ito? Bilang maging gabay natin sa mga huling araw na ito ng ating mga buhay. Lalong-lalo na po sa ating mga magkakapatid. At sa inyo po na aming mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang nasasaad pa rin sa banal na kasulatan. Ano po ang ating tanong? What is the relevance or the importance of the life of Abraham to our life nowadays? Sa unang Korinto 10:11, pakinggan po natin ang nasasaad. Ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng sanlibutan. Ano po ang ating nabasa? Ang lahat niya ng mga bagay na ito ay napasulat at nakarating sa atin bilang paalaala sa mga huling araw na ito. Bakit? Talaga bang mga huling araw na ito? Mamaya, mapapansin ninyo kung bakit nagiging mga huling araw na ito. At tulad nga po sa pagpapatotoo ng banal na kasulatan na nagpapatunay sa mahabang mga araw na kaniyang ikinabuhay sa lupa dahil nga po sa mga kagalakan ng Diyos sa kanilang mga ipinaglingkod na may pananampalataya. Magmula nga po kay Noe at sa kanyang buong sambahayan, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, tuloy kay David at sa mga propeta, maging sa mga apostol po at sa mga unang mananampalataya. At higit po, tunay po, sa mga mangangaral at naglilingkod na tunay sa Diyos, patuloy pinagkakalooban pa niya ng kalakasan at dagdag na buhay sapagkat tuwirang yaon ang idinadalangin ng kanyang mga lingkod, hindi dahil sa pagnanasang mabuhay upang malasap ang mga bagay ng sanlibutan, kundi higit sa lahat makapagpatuloy na maihayag ang kanyang mga katwiran at katotohanan na siyang magbibigay ng isang tunay na buhay doon sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po sa aklat ng Hebreo, sa Kapitulo 11, at ang bersikulo ay 13, ano pa po ang ating mababasa? Ayon na niya sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamta ng mga pangako, ngunit ang kanilang nakita na natatanaw mula sa malayo, at kanilang ipinahayag na sila'y mga pawang ibang bayan at mga manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Ito pong sila Abraham, sila Noe,
mga apostol, mga lingkod ng Diyos, si Haring David, at lahat ng mga nagnanasa at patuloy na naglilingkod sa Diyos. Kumbagamat hindi pa sila nakakarating doon sa pinangako ng Diyos, kanila namang natanaw at kanila namang nalalaman na kanilang mamanahin sapagkat ang nagsalita ay tunay at tapat at mahabaging Diyos. Doon nalalaman ng lahat ng kanyang mga lingkod na sa buhay na ito sa sanlibutan, ang kanyang mga lingkod ay pawang mga manglalakbay lamang at tunay mayroong nararapat at lupang daratnin doon nga po sa kanyang ipinangangakong buhay na walang hanggan. Amen. Ang tanong pa rin po natin, ano po baga naman ang banal na pagtatagubilin sa atin ng ating dakilang lumikha? Sa atin ngayon, kayo po aming mga kaibigan at sa ating mga kapatiran, sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa buong sanlibutan, ano po ang nararapat nating isaisip? Ano po ang nararapat nating madama? Ano po ang tandisan, lubusan sana nating malaman kung ano ang kalagayan natin sa sanlibutan ito? Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng mga awit. Sa Kapitulo 89 at sa unang bahagi po ng 47, versikulo 47. Ang wika po rito ay, alalahanin mo kung gaano kaikli ang aking panahon. Noong pong makalawa, biglang nabalita po rito yung isang dating mataas na katungkulan na babae na kabig ng presidente ng Pilipinas na si Pinoy. Ito po ay babae. I think she was the head of one of the transportation bureau or something. Pinakita ho yan mga 2 or 3 months ago. Napakalakas ho yan. Nagpunta pa ho yan sa Bureau of Customs. Kagabi ho yata, nung makalawa ng gabi, binalita Ano ang balita? Namatay na si ganito at si ganoon. Inatake sa puso. Anong edad? 65 anyos. Napakalayo. 620. Sa ating panuntunan sa buhay, we may even say, bata-bata pa rin naman. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan at ito ang ating mga damdaming mga magkakapatid at ito ang nararapat nating patuloy na idalangin at ihimik sa Diyos. Alalahanin mo kung gaano kaikli ang aking panahon. Ano ang aral sa atin? Sa mga uling araw na ito, pinaikli po ng Diyos ang buhay ng tao at ang kanyang mga kapanahunan. At ito po, higit sa lahat, sa ating mga magkakapatid, huwag po kayong magtataka kung madalas inyong mapapansin ang pagdaraan ng mga araw, literal, kailan lamang Lunes. Dumat-dumat mo, Sabado na, at kinabukasan, nararapat paghandaan ang ating muling pakikipagnaig sa Diyos. Araw nga po ng linggo, hinahanap tayo ng Diyos. Ano ang madalas nating naririnig? Ano ang madalas nating pinag-uusapan? Akala mo'y parang kahapon lamang. Akala mo'y parang noong makalawa lamang. At pagkatapos ngayon ay muli tayong nagsasama-sama sa pagwalhati, sa pagsamba, sa ating dakilang lumika. Ano ang katunayan? Sinalita ng Diyos na paiklin ang mga araw. Bakit? Alang-alang sa mga lingkod ng Diyos, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mateo 24:21. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailanman.
Iiwas po ng Diyos kung mga maaari ang kanyang mga lingkod. Saan? Sa darating na malaking kapighatian. Ngayon nga po ano po ang ating nakikita, naririnig, nababalitaan? Ano ngayong nakaraang bagong taon? Mag-anak, nanonood lamang ng paputok. Di kagisa-gisa, tumimbang na yung kanilang anak. I think yung anak nila 9 na taon lamang yata, o 11 taon. Nanonood lamang ng fireworks daw, ng mga paputok. Yung pala may nagdaan na, ano tawag dito, barangay Tano, dyan sa Taguig. Namaril. Anong klase yan? Walang, ano sabi ng banal na kasulatan? Ang wika ng banal na kasulatan sa mga uning araw ang panahon ay mapanganib. Walang paglulubag, walang takot. Walang mga paglulubag, walang pagkatakot. Kung anong maisipan ng tao, yan bang, anong klaseng espiritu meron yan? Palibhasa, ang sinasamba, hindi nyo Diyos, kahoy, bato, rebulto. Papa sa Roma. Papa sa Roma. Nilulura ninyo, Papa sa Roma. Hinahalikan nyo ang kamay. Pagbasa kayo ng Biblia, ginagalit ninyo at galit talaga ang Diyos sa inyo. Binigay kayo. Bagong taon na. 2060 na. Ganyan pa rin kayo. Pinakikita sa Quiapo na naman. San tambak ba naman kayo ba naman talagang Nayatan laman ng utak naman. Thanksgiving nila. talagang kayong nasasaad sa banal na kasulatan. Sindami kayo ng buhangin sa dagat. Ang paglilingkod pa sa Diyos ay pagpapakita ng kalaswaan, pagpapakita ng kayabangan. Papani ka dyan sa rebulto ninyong maitim na yan, pagkatapos magkakagulo kayo dyan. Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Pakatandaan ninyo. Magpapakita ang Diyos ng siya'y mabuhay na maguli ano ang kanyang laging isinasalita sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga sumusunod sa kanya. Kapayapaan ang sumainyo. Pero kayo kaguluhan, Patayan, kainan. lasingan. Tapos kakanta-kanta pa kay paulit-ulit, hindi pa sa kanya. Kay Maria kayo kumakanta. Minumungkahi ninyo ang Diyos, kaya huwag kayo magtataka. Ilang sunog, ilang kahirapan na naman. Ulan, bagyo. Lahat ng galit ng Diyos, ipinakikita dyan sa dating bayan ko. Kahabag-habag. Sana marinig ninyo ito at ang aming paringdalangin mabuksan ang inyong mga puso. Makilala ninyo ang tunay na katwiran. Makilala ninyo ang nakabukas na palad ng Diyos. Ano ang kanyang salsa Malakias 3:7? Manumbalik na kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Kaya naman, sa pag-aaral na ito, ang buhay ni Abraham, tunay na naging magandang halimbawa at nararapat na tularan ng kanyang mga nagnanais na maglingkod sa Diyos at sa kanya pang mga naglilingkod sa Diyos. Tanong, papaano naman po tayong mga inabutan ng mga huling panahon dito sa lupa, makatutulad sa mga unang mga banal na pinagpala, na binigyan ng maraming mga kaaya-ayang mga araw at mga pagpapala at nakatitiyak pa rin ng kabuhayan sa langit. Ito po sa pagpapatuloy ang ipaglilingkod ni kapatid na Cirilo Gonzales Jr. Ating patuloy na purihin, sambahin, pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo, nagbigay na muli ng buhay, kagalingan, kalakasan, lakas ng tinig at pananampalataya sa ating minamahal na kapatid na Prospero Gonzales, na siya po ang unang kinasangkapan ng Diyos. Genesis 25:8. Nalagot ang hininga ni Abraham, namatay sa mabuting katandaan, matanda at puspos ng mga taon, at nalakip sa kanyang sariling bayan. Dito po sa ating paksa sa umagang ito, mayroon pong banal na aral
na ibig po na ituro sa atin ang Panginoong Hesukristo. Ang mga bagay na ito, yun pong nasulat una sa Matandang Tipan. Kasaysayan ng mga unang mga banal, kay Nunong Noah, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, sa 12 angka ng Israel, at sa pagkakatawan tao sa bagong tipan sa dugo ng Panginoon, sa aklat ng bagong tipan, maging ang buhay ni Apostol Pablo ng 12 apostol at ng mga unang mga banal na bahagi sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, espiritual na katawan ng Panginoong Jesus. Napasulat po ito para po sa ikatututo natin na inabutan ng huling kapanahunan. Bakit nga po baga kailangan basahin natin, pag-aralan, pakinggan ang mga banal na kasulatan? Una po, ipinag-uutos ng Diyos, Ecclesiastes Kapitulo 12 at versikulo 13, ang lahat ng bagay ay narinig. Napakinggan na natin, napakaraming mga araw, Huwebes, Linggo, Bible study, magmula sa Matandang Tipan at ngayon narito tayo, pabalik-balik tayo sa Bagong Tipan. Napakinggan na natin ang mga kasaysayan. Sa pool ng lalangin ang sanglibutan at hanggang ngayon, yung mga nangyayari, patayan, yung nangyayari, tsunami, malalakas na bagyo, malalakas na ulan, digmaan dito, digmaan dyan, patayan dito, patayan dyan, lahat po yan, kailangang kapulutan natin ng aral. Bakit nagkakaganyan? Kung ang mga mararangal na mga tao, presidente, premier, king, queen, kasama ang pamumuno ng Papa sa Roma doon sa Vatikano, gumagawa sila ng New World Order na kung ang kanilang preambulo, katulad din naman ng League of Nations, ng United Nations, SEATO, NATO, ASEAN, to prevent international cataclysm, iwasan ang pagpapatayan ng bawat bansa, ang pananakop ng bawat bansa sa iba't ibang mga bansa, to prevent the disillusionment of the minds of human being in the whole world and to create a new world order for peace, for progress, and for brotherlyhood within the nations. Mga magulang at mga kapatid namin, ang Panginoong Hesukristo mismo, ang Diyos mismo, wala pa ang simbahang Katoliko, wala pa ang mga Protestante, wala pa ang mga iglesia ni Manalo, wala pa ang lahat ng relihiyon. Unang-unang sumigaw, Malakias 3:7, manumbalik kayo sa akin, ako ay manunumbalik sa inyo. Nung araw pa, our Lord God have already promulgated the new world order by returning to Him, turning away from idolatry, turning away from all your wickedness and all your works of flesh, and through God, if we are already with Him, we shall have a new world order, a world of peace, a world of progress, a world of harmony. Pero wala pong nakinig sa Panginoon Diyos. Mga magulang at mga tagapakinig namin. Kaya nga binuksan sa umagang ito ang kasaysayan ng buhay ni Abraham. Namatay si Abraham, nalagot ang hininga. Sa mabuting katandaan, napakinggan natin binasa, 175 taon ang isinakabuhayan ng lalaking si Abraham. Dito'y ibig ng Panginoon Diyos. Pag-aralan natin ang tinatawag na mga pangyayari.
Si Abraham, siya po ay nahuli kay Nunong Noah. Si Nunong Noah ang kinasangkapan ng Diyos sa pagpapasimula ng New World Order. Nang panahon ni Nunong Noah, wala pong makita ang Diyos maliban kay Nunong Noah, sa kanyang asawa, sa kanyang 3 anak, si Sem, si Ham at si Hapet, at sa kanyang mga manugang, 3 babae, 8 kaluluwa. Ito lang ang nakita ng Diyos na may takot sa kanya. At nang panahong yon, umabot na ang kasalbahihan, ang kawalan ng hostisya, kawalan ng kapayapaan, at ang mga tao, kain dito, kain dyan, inom dito, inom dyan, party dito, party dyan. Ang wika ng Diyos kay Nunong Noah, ang kasalanan ng sanglibutan, umabot na sa aking kaharian sa langit. Noah, papatayin ko ang lahat ng tao at ang lahat ng mga hayop. Gumawa ka ng daong. Pinagawa sila ng daong. At yung daong na yon, yun lamang ang tinatawag na ikaliligtas ng tao. Habang ginagawa ng 7 kaluluwang ito, ang daong, tinatawagan nila ang kanilang mga kapitbahay, ang kanilang mga kapwa-tao. Tumulong kayo sa paggawa namin ng daong. Magsama-sama tayo dito sapagkat sa tregwas na araw, babaksak ang malakas na ulan. Hindi titigil sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Malulunod ang lahat ng mga tao, ang lahat ng mga hayop. Papatayin ng Diyos. Wala pong nakinig sa madalit sabi. Ang nakaligtas lamang, nakapasok saan? Sa New World Order. Makinig kayo mabuti, mga kapatid. Ano ba ibig sabihin ng New World Order? Bagong sanglibutan. Pinatay ang lahat ng masasama. Ang naligtas lang yung 8 kaluluwa. Sa kanila nagpasimula ang panibagong sanglibutan. At nasusulat, nagpasimula muli, mga kapatid, ng kapanahunan ni Shem, sa mga lahi ng mga anak ni Nunong Noah, ang pagsamba, paglilingkod sa Diyos na walang larawan. Dadapwat, dumami rin naman ang tinatawag na mga swail na mga anak. At sa kanila'y nagpasimula na naman ang pagsamba sa mga larawan. Dumating ang kapanahunan nino ng lalaking si Abraham. Si Abraham na sa kanyang kinaroroonan, nadako ng Ur ng mga Kaldeo or the Chaldean country, na mga idolater sumasamba sa mga larawan, ngunit nakita niya o nakita ng Diyos ang isang lalaki na ang pangalan ay Abraham, na may takot sa Diyos at hindi sumasamba sa larawan. At ng kapanahon yon, ang buhay ng tao, pinaiksi na po sa loob ng 120 taon. Makinig tayo. Sapagkat nang matuyo na ang lupa, nang gunawin ang buong sanglibutan, ipinasya ng ating Panginoon Diyos, hindi na ako makikipagpunyagi pang muli sa tao. Hindi ko nagugunawin pang muli sa pamamagitan ng tubig ang sanglibutan, sapagkat siya rin naman ay laman, gagawin ko na lamang 120 ang haba ng kanyang buhay. Ay nung araw po, mga kapatid, talagang inaabot ang tao ng halos 1,000 taon eh. Yung sinunong Noah, mahigit na 800 taon ang ikinabuhay niya. At ang mga naging anak din naman niya, ang haba ng buhay. Dadapuat ng panahon na ng lalaking si Abraham, pumapasok na po si Abraham sa tregwas na 120 years, no more, no less. Makinig kayo. That is the boundary of the span of life that God have promulgated, initiated,
for the rest of the people that shall be born after the flood. Pero, dahil nga po si Abraham mayroong pananampalataya sa tunay na Diyos, ang wika ng Biblia, si Abraham sumunod, hindi nag-alinlangan, nakalugod sa Diyos, binigyan siya ng 175 taon na kanyang gulang. Bakit gayon, kapatid na si Rilo? Akala ko ba ang limitasyon ng Diyos 120 years na lang. Ang isasagot ko sa inyo, sino kayo? Sino ako para tanungin ko ang Diyos? Siya ang nagbigay ng takdang 120 years, kung gusto niyang pahabain ang buhay ng isang tao, ang importante, tanggapin natin ang katotohanan, humahaba ang buhay ng tao, lalampas sa kanyang boundary kapag naglingkod sa Diyos na katulad ni Abraham. Kaya ito dapat nating pag-aralan. Napasulat ang buhay ni Abraham para tayong mga tao matuto kung paano ako, ang aking asawa, ang aking mga anak, si kapatid na Prospero, ang kanyang mga mahal sa buhay, kung maaari tayong lahat humaba ang buhay. Hindi lamang 175 years. Talagang ang pinupuntirya ko Ano? Ang buhay ni Nunong Enoch, ang buhay ni Elias na propeta, hindi na namatay. Naiintindihan ba ninyo kung bakit tayo may relihiyon? Do you understand why we have religions or connection to God? So that we will not die anymore. To those of you who do not understand, woe to your souls. Kayong mga tao, nagre-religion kayo, hindi pala kayo nagkakaroon ng tinatawag na panuntunan sa buhay, na kung baga maaari, wag na akong mamatay, pumanik na tayo sa langit, kamukha ni Enoch at ni Elias. Bakit? Katulad ni Abraham, nakalugod sa Diyos. Ang mga relihiyon po kasi sa huling araw na ito, ano po ang mga karaniwang napapakinggan ng mga tao sa halos lahat ng relihiyon sa huling araw na ito? Materialism. Puro pag-ibig sa sarili. Puro pagpapasarap. Ano ang wika ng mga banal na kasulatan? Efeso 6:1 hanggang 2. Mga anak, pasakop kayo sa inyong mga magulang. Ito ang unang utos na may pangako para humaba ang inyong buhay. Yun lang literal na magulang, hindi sinusunod Paano hahaba ang buhay ng mga anak? Ang titigas ng ulo ng mga anak ngayon, materialistang materialista. Mga suwayin sa utos ng kanilang mga magulang. Datapwat kung kukuhanin natin talaga ang espiritual na pakahulugan ng 6:1 hanggang 2, mga anak, magpasakop kayo sa inyong ama, sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ang unang utos na may pangako para humaba ang inyong buhay at masagana sa lupa, hindi lamang mabuhay, huwag na kayong mamatay. Mga kapatid at mga magulang, tulad ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo, ako ang buhay, ako ang daan, ako ang pintuan, ako ang ilaw, ako ang katotohanan. Ang sumusunod sa akin, hindi na makakakita ng kamatayan. Ayaw ba ninyo niyan? Mga magulang at mga kapatid? Napakagaganda ng ating mga aralin sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, mapapalad kayo. Maraming mga hari, maraming mayayaman, nagsipagnasa na makita at marinig ang inyong narinig, ang inyong mga nakita sa ating Panginoong Jesucristo, ngunit hindi nila nakita. Bakit hindi nila nakita? Pinatigas ng Panginoon Diyos ang kani-kanilang mga puso. Bakit? Ang mga puso nila nasa mga, mga bagay ng sanglibutan. Ang iniwan ng katanungan sa atin ni kapatid na Prospero, sa ganda ng mga pag-aaral na ito, mga kapatid at mga magulang, papaano tayo na inabutan ng huling kapanahunan makakatulad sa mga buhay ng mga unang mga banal na una na nga katulad
ng paglilingkod sa Diyos ng lalaking si Abraham, kaya sumapit sa 175 taong gulang. At isipin ninyo, 175 years. Kami ni kapatid na Rosita, 73 na kami itong taon na ito, 2016 eh. Ang hirap ng maglakad, mahirap, wika nga, kumilos, hinahapo, inuubo. Yan, si kapatid na Prospero. Pakakala ninyo napakasarapan ng aming kalagayan. Hindi po, marami na po kaming nararamdaman at tinitiis sa katawang lupang ito. 175 years si Abraham. Isipin ninyo, ilan ang naging anak ni Abraham? Ang nalalaman natin, si Isaac, si Jacob, apo na niya yun. Pero, sa ating pag-aaral, meron pa palang mga anak sa labas. Yung anak niya na lehitimo, na si Isaac, sa kanya ipinamana ang lahat ng kanyang mga wika nga ari-arian. Bakit po? Sapagkat yun ang legitimate son, yun ang anak niya kay Sarah. At merong anak si Abraham sa labas, ang pangalan ay Ismael, na anak sa isang alila na galing sa Ehipto na si Hagar. Pinagpala din naman ng Diyos. Ginawang 12 malalaking angka, yan ang angka ng mga Arabo. The 12 princes of the Muslim world. At magmula naman sa lehitimong anak, kay Isaac lumabas si Jacob at ang 12 lehitimong angkan ng Israel. At marami pa ang wika ng Biblia. At sa iba pang mga babae ni Abraham, may harem siya. Binigyan din naman niya ng kani-kanilang ari-arian. Binigyan ng kani-kanyang mga teritoryo o mga lupain. Natatandaan ninyo? Nang ibigay ng Diyos ang lupain na binubukala ng pulot at gata kay Abraham, nang unang maglakbay si Abraham at ipakita ng Diyos ang lupaing ipamamana sa kanyang mga binhi. Tingnan mo ang maaabot ng iyong paningin. Magmula sa silanganan, sa timugan, sa kanluran, hilagaan, ang lahat ng mga bagay na yan ay iyo. Yun po ang pinaghati-hati ni Abraham sa kanyang mga concubines. Yan po ang iba't ibang bansa na nakapalibot sa Israel. Yun ang tinatawag na kung ano-anong mga bansa. Sa huling araw na ito, malalakit mga wika nga, makapangyarihan din naman ang mga bansa sa lupa nang galing po lahat ang kahari. Tandaan niyo, ang kahariang yan kay Nunong Abraham. Pinagpala, bakit? Naglingkod, hindi nag-alinlangan sa Diyos. Ano nga itinuturo sa atin ito? Huling talata, mga huling talata na ating babasahin. Ayon kay Propeta David, bakit tayo nag-aaral ngayon ng buhay ni Abraham? 89 at ang versikulo 47 ng aklat ng mga awit. O, alalahanin mo kung gaano kaikli ang aking panahon, sa anumang pagkawalang kabuluhan, nilalang mo ang lahat ng mga tao at ang mga anak ng mga tao. Alalahanin mo ang wika ng lalaking si David. Kung gaano kaikli, kawalang kabuluhan. Sipin ninyo, sinabi ni Propeta David, si David kaibigan din ng Diyos. Walang katulad si David. Ito na po ang panahon ng Israel sa kanilang mga paghahari. Ang pinakadakilang hari na ibinangon ng Diyos sa bansa ng Israel, walang iba kung hindi si David. Dadapot si David na kaibigan nga mismo ng Diyos. Siya mismo yung nagsasabi, alalahanin mo ang aking maikling mga araw, wala pang kabuluhan. Maging ang kanyang anak na si Solomon, walang kabuluhan sa mga walang kabuluhan. Ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Everything is vanity. Wala pong kabuluhan. Napakaiksi. Lalo na nga sa huling araw na ito.
Yung nabanggit ni kapatid na Prospero, isang mataas na opisyal ng gobyerno ng Pilipinas, 65 anyos lang, namatay na. Sipi, naiintindihan ba ninyo mga kapatid? Bakit ang tao mamamatay ng batang-bata? Bakit ang tao magtitiis na maiksi ang kanyang araw, wala pang kabuluhan? Pwede namang maging 175. Pwede namang eternal, walang kamatayan, kamukha ni Enoch at ni Elias. Bakit ayaw nating gawin itong tinatawag na goal? Pagpunyagian natin na magkaroon tayo ng eternal life. Hindi ako papayag. Kung si Enoch at si Elias hindi namatay, kailangan ako man, ang asawa ko, mga anak ko, kung baga maaari, huwag din kaming mamatay. May paraan at ito nga ang pinag-aaralan natin ngayon. At kung hindi man eternal o walang kamatayan, at least 175. Napakaganda na napakagandang buhay at napakahabang buhay na yan. At sa Diyos, walang imposible. Tandaan ninyo, kaya tayo may relihiyon. Yan ang ating tinatawag na intensyon, yan ang ating goal, yan ang ating dapat na panaligan. At sa 89:48 ng awit, sino ang tao na mabubuhay at hindi makakakita ng kamatayan, na magliligtas ng kanyang kaluluwa sa kapangyarihan ng Seol? Ito po'y tanong na nagpapaliwanag. Sino daw tao ang hindi makakakita ng kamatayan at makapagliligtas ng kaluluwa sa libingan? Sa totoo po, maski ako, maski si kapatid na Prospero, hindi po namin maililigtas ang alin, ang aming kaluluwa. Hindi po kami makakalayo sa kamatayan. Ang banal na kasulatan, maging si Apostol Pablo, nagpapatunay sa kanyang aklat sa 23 ng Romanos, ang lahat ng mga tao ay nangamamatay sapagkat walang tao kailanman na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Makinig kayo. Para wag tayong mamatay, kailangan makaparoon tayo sa glory of God. Kaluwalhatian ng Diyos. At dahil nga ang lahat ay nangagkakasala, 3:23 ng Romanos, ipinagpatuloy ni Pablo sa 6:23, dahil nga dito, ang lahat ng tao ay namamatay, at merong tinatawag na kabayaran, at ito ang kabayaran ng kasalanan. Ang lahat ng tao nagkakasala, nagbabayad ng kamatayan, at ang kamatayan, mga kapatid, kung hindi tayo mapapatawad, dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre, Apokalipsis 21:8. Sapagkat ang lahat ng tao ay nagkakasala, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, lahat tayo naroon sa parusa, sa kamatayan, sa impyerno. Ano nga po ang sanhi? At ang lahat ng mga unang mga banal ng Diyos, pinalawig ang kanilang mga araw dito sa lupa. Alam natin, nabasa na ni kapatid na Prospero. Pero tanungin naman natin ang paliwanag ni Propeta David. 89:49, basahin natin, Panginoon, saan nandoon ang iyong dating mga kagandahang loob na iyong isinumpa kay David sa iyong pagtatapat? Isinumpa kay David. Ito pong isinumpa kay David, sa katotohanan, nagpasimula yung sumpa na yon kay Abraham. Pagpapalain ko ang iyong mga binhi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Si David, binhi ni Abraham. Paano nangyari yon? Magmula kay Abraham si Isaac. Nagmula si Jacob kay Isaac. Nagmula kay Jacob ang 12 angka ng Israel. Isa sa angka ng Israel ang angka ng Huda. At ang isa na naging binhi mula sa angka ng Huda, si David. Si David nga ang tinatawag na leon ng tinatawag na bahay ng Diyos o ng Israel. Ituloy po natin ang pag-aaral. Sa kanyang 90, ganito ang sinasabi at 1 ng awit. Panginoon, ikaw ay naging tahanang dako namin.
Ano nga ang tinatawag na ikahahaba ng buhay nating mga tao? Ayon kay David, Panginoon, ang buhay ko maiksi at walang kabuluhan. Datapwat ang kanyang sinasabi, nasaan ang ipinangako mo? Nasaan ang ipinangako mo, yung pangako kay Abraham na pagpapalain ang kanyang mga binhi? Nasaan yan ayon kay Propeta David? Panginoon, ikaw ay naging tahanan, dako namin sa lahat ng salit-saling lahi. Tahanan, bahay, tirahan, abode. Nasaan ang ipinangako mo, Panginoon, sa aming ninuno na si Abraham, na pagpapalain mo kami? Kami nakatira sa iyo. Ikaw ang tahanang dako namin. May binabanggit na tahanan. Kaya pala si Abraham, ang haba ng buhay at pinagpala. Kaya pala si Isaac, binigyan din ng mga pagpapala at mahaba rin ang naging buhay ni Isaac. Kaya pala si Jacob, pinagpala rin ng Diyos, humaba rin ang kanyang buhay. Hindi nga lang singhaba ng buhay ng kanilang ninuno na sinunong Abraham, 175. Mga magulang, bakit? Nanirahan sila sa tinatawag na bahay ng Diyos. Alin ba yung bahay ng Diyos? Ikaw, yung palang Diyos, yung pala bahay. Ikaw, ang aming tirahan. Mga iginagalang na mga magulang, Panginoon, ikaw ay naging tahanan. Panginoon Diyos, ikaw ang aming bahay. Bahay ka ni Abraham, bahay ka ni Isaac, bahay ka ni Jacob, bahay ka ng bansa ng Israel. Ano ang ibig ipakilala nito? 89:52, purihin ang Panginoon, magpakailanman, siya nawa. Siya nawa ang wika ng propetang si David. Ang tanong po natin ngayon ay ito. Nawala ba ang bahay ng Diyos? Nasaan ba ang bahay ng Diyos? Ang mga iglesia, ang mga relihiyon, ang gaganda ng kanilang bahay daw ng Diyos. Yung iglesia ni Manalo, yung pinakamalaking, yung kanilang templo sentral, akala mo Disneyland. At bawat simbahan nila, ang gaganda, ang lalaki. Pilit na ginagaya ni Eli Soriano, pati yung kanilang Colosseum. Naglagay pa sila ng mga entertainment. Umaarkila ng mga artista. Meron pa nga isang artistang negro Idinimanda yata sila o ano nangyari? Hindi yata binayaran o kung ano. Para ano? Bakit ka maglalagay ng entertainment to earn money? Business. At ang pantawag ng attraction sa mga tao, kasama ang sex bomb. Ano ba ang sex bomb? Kahalayan. Mga kapatid at mga magulang. Kaya sabi ng mga membro nila, kwartahan na po, kwartahan. Yun naman po mga entertainment na yun, hindi naman po pang kabanalan yan Yung mga membro mismo ng mga iglesia ni Manalo, nagsasabi. At maging yung mga membro ni Eli Soriano, bakit kayo nagkakagawa ng mga ganyan? Bakit? Yan yung mga bagay ng sanglibutan. Mga kapatid at mga magulang, yan ba ang bahay ng Diyos? Kung kami ba magpatayo sa Los Angeles ng maliit na, halimbawa, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, pagkatapos kumbidahin namin kayo araw ng linggo para makinig kayo, meron muna tayong entertainment. Kumbidado namin yung mga sex bomb galing sa Pilipinas. Ay siguro ang daming papasok, magbabayad pa. Mga kapatid at mga magulang, yan ba ang bahay ng Diyos? Yan ba ang ipinakikilala ng mga propetang katulad ni David? Ng mga apostol? Yan ba ang ipinakikilala ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob? Na bahay ng Diyos? Buksan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. 3:6, panahon ng ating Panginoong Jesucristo sa bagong tipan. Hebreo 3:6, datapwat si Kristo gaya ng anak puno sa bahay niya. Putulin ko muna doon. Si Kristo
Sino ba si Kristo? Uno-uno ng San Juan, nang pasimula ay ang Berbo. Ituloy mo hanggang sa 5. Ang Berbo ay sumasa Diyos. Ang Berbo ay Diyos. Ang lahat ng bagay ginawa nino ng Berbo na Diyos. At alinman sa mga ginawa, hindi nagawa kung wala siya. Sino? Yung Berbo. Ano ang ginawa, mga kapatid, ng berbong ito na lumalang ng lahat ng mga bagay? 1:14 ng San Juan, nagkatawang tao ang Berbo. Sino ngayon ang nagkatawang tao? Buksan ninyo ang unang aklat ng San Juan 1:1. Ibinabalita namin sa inyo yung aming nakasama, yung aming nakita, yung aming narinig, yung nahipo ng aming mga kamay. Ito ang ibinabalita namin sa inyo na na nagkatawang tao, ang Panginoong Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos. Unang Juan 5:20. Sa makatwid, ang Panginoon Diyos na nagkatawang tao na si Kristo Jesus, puno sa bahay niya. Pag sinasabing puno, yun ang pinakasentro. Hindi maaaring magkaroon ng tinatawag na mga dahon, ng mga bulaklak, ng mga bunga kung wala yung puno. Ay walang halaman, walang puno, pagka wala yung puno. Ang ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesucristo, Pangulo, Presidente ng bahay niya. Sino ang bahay niya? Na tinitirhan ng mga unang banal, kaya humaba ang kanilang mga buhay. Si Abraham, 175 anyos, si Isaac, si Jacob, at ang mga propeta, at ang tinatawag na mga apostol maging sa Bagong Tipan, na kanilang tinitirhan ang wika dito ni Apostol Pablo, si Kristo gaya ng anak, nagkatawang tao, siya ang Diyos, nakitulad sa isang hamak na alipin. Pilipos Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 9. Mga kapatid, magkaroon tayo sa Kanya ng pag-iisip na katulad ng kay Kristo Jesus, na bagaman nasa kalagayang Diyos, hinubad ang pagka-Diyos, nakitulad sa isang hamak na alipin, naging tapat hanggang kamatayan sa krus. Mga kapatid, kaya naman siya binigyan ng pangalan, Kapitulo 2, versikulo 10 ng Pilipos, lalo at higit sa lahat, sumasaibabaw ng lahat, upang sa pangalan ni Jesus, iluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, sa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa. Si Kristo, presidente ng bahay niya, ang bahay niya. Ano ba yan? Materyang bahay ba yan? Bahay ba na kamukha ng magagandang mga malapalasyong iglesia ni Manalo? Ang bahay niya, tayo. Tayo, mga tao, tayo ang bahay ng Diyos. Hindi tumitira ang Diyos sa mga bahay na ginawa ng kamay ng tao. Aklat ng mga gawa, basahin ninyo, at hindi kailangan paglingkuran ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ang abuloy ninyo. Hindi kailangan ng Diyos ang salapin ninyo. Hindi kailangan ng Diyos ipagpoprosesyon ninyo siya na kamukha ng ginagawa ng mga Katoliko. Hindi kailangan ng Diyos na ipapako mo yung kanyang katawan. Yung kanyang nililok ninyo sa punong kahoy, ipapako mo sa tabiki. Hindi kailangan ng Diyos na hindi kailangan ng Diyos na ilalagay mo yung larawan niya sa ginto, sa pilak, pagkatapos isasalaksak niyo sa mukha ng inyong mga membro, kamukha ninyong mga papa sa Roma kayo. Para kayong, ano bang klaseng relihiyon kayo? Mga kapatid at mga magulang, hindi kailangan ng Diyos ang lahat ng bagay. Yayamang sa Kanya rin ang gagaling ang lahat ng mga bagay, ang wika ng aklat ng mga gawa. Mga kapatid at mga magulang, unawain ninyo. Kaya napakaraming mga tao ngayon, sindami ng buhangin sa dagat. Batang-bata pa, pati yung 9 anyos na bata, na ang mga magulang ay mga Katoliko, nanonood lang ng mga paputok, akalain mo yung bata ay tinamaan ng balang ligaw, patay! Pagkatapos, malaking sunog na naman. Nagdiriwang sila ng Noche Buena, nasunog yung kanilang bahay, ang dami, ilang libo. Sa Maynila,
At sa Kabisayaan at Kamindanawan, baha na naman, kutakot-takot na naman ako, laking sakit ng ulo ng mga presidente at ng mga senador at tonggregista. Hindi naman sasakit ang ulo ng mga politiko sa atin Wala lang nga yung pera nasa bulsa na nila Mga kapatid at mga magulang, binigay kayo sa lahat ng kasakunaan, kamatayan, kagipitan, kalumbayan, luha. Sipin mo yan. Mga kapatid at mga magulang, hindi ba kayo nagtataka? Magmula nang dumalaw itong Papa sa Roma, Enero ng 2015, magmula nun, wala nang katapusan ng dilubyo sa Pilipinas. Lalong wala. Pagkatapos makikita mo yung Papa sa Roma, nagdiriwang yung mga kardinal, ang lalaki ng mga sombrero, ang gaganda ng mga damit, ginto, pilak, ang mga palamute, naroon sa Vatikano, nagbubukas ng mga pintuan, Jubilee, Jubilee, Jubilidor. Ano ba naman ang Jubilidor na yan? Ang sabi ng isang araw nandoon daw ang kapayapaan. There is the progress, there is the help of God, there is the mercy of God. Why did you not open it long time ago? So that there will be peace. There will be mercy, there will be loving kindness to each and everyone. There will be no more war, no more tears, and no more, shall we say, destructions. Why did you not open those Jubilee doors long time ago? Ba naman itong mga Papa sa Roma ninyo? Mga nakikinig, gumising na kayo. Gumising na kayo. Kayo mga Katoliko. Mga huling talata, mga kapatid. Sa makatwid, ang bahay ng Diyos, walang iba kung hindi ang katawan ni Kristo. Ito po ang tinatawag at ipinakikilala ng mga apostol, ang bahay ng Diyos. Ang wika niya sa unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15, Timoteo, kung ako'y magluluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung papaano ang dapat sa mga tao na uugaliin nila sa bahay ng Diyos. Na ano? Diyos na buhay. Ang Diyos sa tunay na bahay ng Diyos, sa iglesia ng Diyos ay buhay. Bakit? Wala po kaming Maria, wala po kaming Kalunsad, wala po kaming Pedro, wala po kaming... Ngayon, pati yung matandang babae, sino nga ito? Ginawa na ninyong Diyos-Diyosan. Mother Teresa. Wala kaming Mother Teresa rito. Ang Diyos namin, iisa. Sino? Ang Diyos ni Abraham. Ang Diyos ni Isaac. Ang Diyos ni Jacob. Mahahaba ang buhay nila. At yan ang aming idinadalangin sa Diyos. Wag lang 175. Kung loloobin. Everlasting with Him. Everlasting with Him. Tangayin na rin kami ng Diyos, katulad ni Enoch at ni Elias. Makalugod kami sa pamamagitan ng aming pananampalataya na tinamo namin sa Kanya. At sa mga huling talata, ang wika nga sa unang Timoteo 3:15, upang mapag-alaman mo kung paano dapat sa mga tao na uugaliin nila sa loob ng bahay ng Diyos na buhay. Anong naroon sa loob ng bahay ng Diyos na buhay? Mga kapatid at mga magulang, kinaroroonan ng ano? Ang wika ng banal na kasulatan na siyang kinaroroonan ng katotohanan, kinaroroonan ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Kolosos 1:14. At siya rin ang kinaroroonan ng ating mga katubusan, ng ating mga kasalanan, kapatawaran ng ating mga nagawang mga kalikuan. Doon sa pinangunguluhan ni Kristo, si Kristo ang ulo ng katawan, Kolosos 1:18, sa makatwid bagay ng iglesia, kinaroroonan ng kapatawaran na siyang katubusan ng ating kasalanan, 1:14. Naririto, ito ang pinakahaligi. Balik natin, unang Timoteo 3:15, haligi, suhay, ng tinatawag na katotohanan. Ano ang katotohanan? 17:17 ng San Juan, banalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kailangan pa ba tayong magtayo, kapatid na Cirilo, ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa huling araw? Hindi na po kailangan.
Paano tayo magtatayo? Nakatayo na. Unang Tesalonica 2.14, nagsisitulad kayo sa iglesia ng Diyos. Saan itinayo? Anyo 32, na nasa Judea, Jerusalem. Sino may-ari? Kay Kristo Jesus. Mahirap bang intindihin yun? Mga kapatid at mga magulang, ayaw ba ninyo sa katotohanan ito? Ayaw ba ninyo na maging bahagi kayo ng katawan ng Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob? Hahaba ang buhay ninyo, pagpapalain tayo, iingatan tayo, ilalayo tayo, ipagtatanggol tayo maging sa ating mga kaaway. At pagpapalain pati ang inyong mga anak. Hanggang sa ikalawang pagparito. Dito po namin kayo inaanyayahan. Napakaganda po ng ating aral. Napakaganda po ng ating paksa. Kaya nga bilang huling katanungan, ano lamang ang ibig ng Diyos na ating panindiganan, na ating gawin at isakatuparan tayo na mga magulang na nakakarinig ng mga aral sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Huling talata, aklat ni Propeta Joshua 24 at 14. Ngayon nga, matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan. Puputulin ko muna. Ito po yung tagpo na lang mailabas na ni Moses ang bansa ng Israel at sila po ay tatawid na ng ilog, papasok na sa lupain na binubukala ng pulot at naggata. Nagsalita po si Propeta Joshua. At ang sabi ni Propeta Joshua, ngayon nga, matakot kayo sa Panginoon. Paglingkuran ninyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan. Inyong alisin. Eto na, ang payo sa mga Israelita. Kasi po, makinig kayong mabuti, maging nang papasok na sila, tatawid na sa ilog ng Jordan para kamtin ang lupain na ipinangako sa kanilang ama na si Abraham. Mga kapatid, maraming mga Israelita, dala-dala pa yung mga larawan, yung mga ginto, yung mga pilak na nakaukit, yung mga Diyos-Diyusan ng mga Ehipsyo. Alisin na ninyo ang wika. Alisin na ninyo ang mga Diyos na mga pinaglingkuran ng inyong mga magulang sa dako roon ng ilog sa Ehipto, at inyong paglingkuran ang Diyos. 24:15. At kung inaakala ninyo na masama na maglingkod sa Panginoon, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang. Alam po ba ninyo ang katulad dito? Tinatawagan namin kayo ngayon mga Katoliko. Papasok na tayo sa panibagong tinatawag na sanglibutan, sa panibagong langit, bagong lupa, New World Order. Malapit na ang ikalawang pagparito. Sumisigaw ang Diyos sa inyo sa pamamagitan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Efeso 3:10, sa pamamagitan ng Iglesia, maipakilala sa inyong lahat ng mga Katoliko ang kagilagilanas na kaluwalhatian ng Diyos. Piliin ninyo, kayong mga Katolikong nakikinig. Malapit na ikalawang pagparito. Gusto pa ba ninyong magpatuloy sa pagtawag sa mga Birhen Maria ninyo? Kayong mga Protestante, mga anak kayo ng Katoliko, may mga krus din kayo, may mga piyesta rin kayo, kumakain din kayo ng diriguan. Gusto ba ninyong ipagpatuloy pa? 2016 na, malapit na ikalawang pagparito. Ang wika ni Propeta Josue, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na mga Katoliko na pinaglilingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo sa mga lupain nila na inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at sa aking sangbahayan, ang wika ni Joshua, na kumbaga sa huling araw na ito, sa amin ni kapatid na Prospero, tinatawagan namin kayong lahat ng mga ibang iglesyang nakikinig sa amin. Magpapatuloy pa ba kayo sa paglilingkod sa mga Diyos-Diyos ang ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang? Ngunit sa ganang akin at kay kapatid na Prospero at sa aking sangbahayan, maglilingkod kami sa Panginoon. Amen. Sa Diyos ni Abraham, sa Diyos ni Isaac, sa Diyos ni Jacob, lalakas kami. Sa taong ito ng 2016, daragdagan kami ng buhay, kagaling at kalakasan. Hindi lamang kami, maging ang aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Dalangin namin, kayo na aming mga kaibigan,
Makinig kayo. Magpatuloy kayo. Humingi kayo ng kahabagan na kayo man ay maliwanagan at tawagin ng Diyos. Magsama-sama tayo dito sa kinaroroonan ng mga unang mga banal. Dito sa pinangunguluhan ng ating Panginoong Jesucristo na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hintayin natin siya. Maglingkod tayo sa Kanya. Ito nawa ay pagpala. Ibasbas sa atin ang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Maghahandog tayong muli sa Diyos ng isang maiklit na espiritong awitin. Ako po mangunguna sa panalangin. Maghahandog ng abuloy si kapatid na BJ. Tatayo tayo. Awitin natin ang bilang 189. O kailangan nahiling kay nananabik kaming lahat upang ika'y arangalan at purihin naming lahat. O kay sana ang maglingkod, lalo't kapiling si Jesus na paparam dusa at lungkot, uhuli na at maglingkod. Dakilang Panginoon po naming Diyos, wala pong katapos-tapos ang aming mga paggambala sa iyong banal na kaitaasan. Sa paano po, Amang Banal, ay lubos na nalulugod ang aming mga kaluluwa. Na kami po ay muli mong pinaringgan ng iyong mga banal na aral, na lipos po ng Espiritu, buhay at ng mga katotohanan. Amang Banal, maraming salamat po sa iyo. Tulungan mo po sana na ang mga aral na ito magtumimo sa buong kaibuturan ng aming mga kaluluwa, na ito po ay aming maisapuso, maisaisip. Ito po nawa ay aming magampanan, malakaran sa aming mga hiram na buhay, higit na nga po sa panibagong taong ito ng 2016. Amang Banal, maraming salamat po sa iyo. Lalo na nga po para sa mga kaibigan namin na sana'y tulungan mo rin na kanilang maunawaan, maliwanagan ang iyong kagilagilalas na katotohanan. At sila man po ay tawagin mo at bigkisin mo at ilagay mo sa iyong banal na iglesia. Sa huling araw, Amang Banal, maraming mga labi ang makasama naming pupuri, sasambat, luluwalhati sa iyo. Hanggang sa mata mo naming lahat ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amang Banal, bago po kami lubusang magkahiwa-hiwalay, kung may nasisilip ka pa po na mga karumihan, masasamang puso't isipan sa sino man sa amin, patawarin mo po at lubusan mo pong linisin kami sa pamamagitan po ng iyong mga aral na aming napakinggan. Amen. Pagpalain mo po ang maraming sa amin lalabas ng tahanan upang magsiuwi sa kanilang mga sangbahayan. Bigyan mo sana sila ng lubos na kapayapaan, makarating sa piling ng kanilang mga minamahal sa buhay. Amen. Panginoong Hesus, ang lahat po ng ito, idinadalangin po namin at isinasamo na maging sa gagawin po naming pagkain ng tinapay na walang lebadura at pag-inom ng katas ng ubas na sumasagisag sa iyong banal na katawan na inihandog mo doon sa bundok ng Kalbaryo. Ama naming Diyos, maging ang paghuhugasan namin ng aming mga paa na itinuro mo sa aming kung kami hindi magkakaroon ng bahagi sa ganitong mga gawain, hindi kami magkakaroon ng pag-asa sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Gawin mo po sa amin, Amang Banal,
Maghari sa amin ang iyong banal na kalooban kung paano sa langit. Ito po ang aming maisa puso't maisa isipan. Sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus magmula ngayon magpakailanman. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbigay buhay at lakas, sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat. Tanggapin mo, Diyos ko. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Panginoon namin Diyos. Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos na gumagabay at sabat sa amin. Muli Panginoon, sa hapong ito Panginoon, kami po nanikluhod sa iyong harapan at kami po nakinig niyo po mga ganitong mga aral. Kaya po Ama, kami nagpapasalamat sa mga aral na ito at sa lahat yung mga kabutihan sa bata sa amin. Tagapin niyo po sa inyo pong harapan ang mga salaping amin na pagkayanan. Nanawa Panginoon, sana po yung magaan po ng pambalang kapangasuan, makatugunin po Panginoon sa lahat ng mga tao na ngailangan. Amen. Higit sa lahat, sana po Panginoon, ang mga salaping ito maging kasangkapan sa bagsak yung mga aral sa ibabaw ng sanlibutan. Siya nga po. Amin lang pong sasama Panginoon sa iyo na sana huwag na hubag sa aming sasawaan at sa mga susunod linggo namin buhay, makita niyo po kami naglilingkod at dumaawit po ng mga may kasiglahan. Amen. Laki Panginoon namin mga panalangin na ang mga lalaking tinagod niyo po sa amin upang maghatid niyo po mga banal na maaral. Panginoon, bibigyan po sila ng mga katalinuhan, mga kalakasan mula po sa iyong banal na kaitaasan. Muli Panginoon, sa umaga ito magkahalo kayo magkapatid, iba sa amin tutungo sa kanilang matahanan, iba itutungo sa kanilang paghanabuhayan. Loobin niyo po Panginoon, marating namin ang lahat ng kayong mapatutunguhan na ligtas sa lahat ng mga kapahamakan. Panginoon, marami kayong mga kailanama, dapat kayong maasa ng mga ito idadadag niyo po sa amin. Kaya po lahat mga bagay, mag-alap po namin hiling sa dakilapalan, Diyos Kristo Jesus, na aming Diyos at dakilang tagapagligtas. Amen. At ngayon, sa pagkasangkapan ng Diyos sa kanyang hamak, walang kakabu-kabuluhang alipin. Tanggapin po nating mga magkakapatid sa umagang ito, ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito, hanggang sa ating mga kabiyak ng puso, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa Lama. Higit na nga sa mga mahal natin sa buhay na inaalipin ng mga mabibigat na karamdaman. Naway dalawin ng Diyos sa araw at oras na ito ang isa sa mga pamangkin ni kapatid na Glenda, na si Bebot Dator. Naway hipuin ang kanyang katawan, pagalingin at palakasin.
At ito rin nawa ang ibasbasa at bendisyon ng Diyos sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa paghanap natin ng kakainin sa araw-araw, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ako kay Jesus sa hawak sa ating kahinaan, si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus at tukso'y lalaban. ako'y hawak kay Jesus Hanggang kamatayan. ako'y Hawak kay Jesus. Ang pamahilig. Jesus, aalalay.